Si Guteza ang kauna-unahang nagsiwalat ng mga anomalya sa mga politikong na-deliveran niya ng male-maletang pera na isang tauhan ni Zaldico na nagbigay banta sa mga politikong nakatanggap di umano ng maleta. Ang pagkawala nito ng ilang buwan ay isa ring palaisipan kung sino ang may gawa nito na naging dahilan ng kanyang pananahimik sa investigasyon ng flood control scam na ngayon ay bumaliktad na. Ang mga nagtutulak ng investigasyon sa flood control scam ng mga taong nagsisiwalat ng katotohanan na gustong ipaalam sa tao kung ano ang punot dulo ng anomaliyang ito at kung sino ang masterminds na lumustay sa pondo ng bayan na naging dahilan ng malawakang pagbaha na ang taong bayan ang nagdudusa nito dahil sa kanilang kagagawan. Ang pagbaligtad ni Guteza at iba pa niyang mga kasama sa paghahatid ng maleta ay kagagawan ng mga politikong nakatanggap nito upang mapigilan ang investigasyon na sila ang tatamaan nito, na sa halip sila ang managot sa batas. Ang mga nagtutulak ng investigasyon, ang kanilang kinakasuhan, pinatatahimik, ikinukulong, tinatakot at panunuhol na kayang-kaya nilang gawin ito ang magbayad ng milyong-milyon upang bumaliktad ang isang tao dahil sila ang nasa kapangyarihan. Kung inyong mapapansin ang video ng nakaraan ay nagpapakita ng dahilan na planado na nila ito. O gawa na ang bidyong ito ng pagbaligtad ni Guteza na ngayon lang nila inilabas, na itinuon habang si Marcoleta at Mike Defensor ay nakakulong upang pahabain ang pananatili nila sa kulungan. Dahil ito ay isang pamamaraan upang manahimik ang investigasyon sa flood control scam na pinagkuhanan ng male-maletang pera ng bayan. Dahil mainit ang dalawang ito, sa mata ng administrasyon, gagawin nila ang lahat ng paraan upang hindi makalabas ang dalawang ito at pagmukaing sinungaling sa paningin ng taong bayan at magmukhang malilinis ang mga politikong akusado na sangkot sa korupsyon. Eto, panoorin nyo ang halatadong galawan ng mga ito. Mapigilan lamang ang isyo na sila ang tatamaan nito. Isa, hindi ganun yung nangyari. So I have here yung video clip ng phone call ng asawa niya. Ang nangyari was, may tumawag kasi nung hindi nadadalo sa Sergeant Guteza, may nalapit sa kanyang ex-marine na kasama niya, ibibigay yung telepono. So ang nangyari lang, siya mismo nag-video record yung asawa. Ang nagsasalita Sergeant Guteza. This happened last year. Hindi ko mailabas-labas for fear na lalong ibigyan si Sergeant Guteza. Pero ngayon naman, na ginamit na ng gobyerno yung kanyang affidavit. Sana naman, again, apila kay Ombudsman Boying Rumilga, bigyan ng protective custody, hanapin at bigyan ng pagtatanggol, seguridad, si Sergeant Guteza at ang kanyang pamilya. Cellphone, lumilipat ba? Hello? Ayan, ito ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? May na ako. Nakasakasak mo po. Naging siya, naging tumawag si Kuya. Pinakumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na binibidyohan ka ba, may record kami, record namin. Yung tungkol lang sa affidavit na sino mo may gawa? Ikaw o sila? Sila. Hinari ko daw na. Sabi-sabihin? O, sabihin mo ano nangyari doon para may record namin. Yung niya, binigyan ako ng nakaraang araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi totoo. Na hindi na si mag-create ng pag-statement. So, na sinabi nila doon sa statement na pinanagpuan ako ng pera, babayaran ko. Ang sinabi pa daw na hindi na sa inyo, wala akong alam doon sa delivery doon sa mga appointments. Hindi lang kung nakalagay doon, ayaw ko dapat normal. Hindi lang ako buman ng statement na sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo? Yun lang ang... Yung nagsasin doon sa ano ko. Saan ba sa pinakahuli? Hindi na sa kayo ang
Kita? Dahil sa update yung kita ko na tapos may upang 20 ko ng pera. Matang haba naman. Sila po ako eh. Pero yung affidavit mo nung una, andun pa yun. Yung iba Ay, may ginawang panibagong affidavit para masahin mo. No, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. sabi niya, ilalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam po. Idadalit daw sa korte para mawalan yung kaso ko. Yun yung sabi. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit ako basahin ko eh. Pero ako yung kumagawa. Anong magkakapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw pinag-ibig na kayo, wala na magbubulo dyan sa inyo. Wala na lang gusto sa akin Sa totoo naman, wala nang bubulo sa amin. Sila lang ang bubulo sa amin. Sila ang gumagawa ng paraan para manggulo. Sila na nanakot sa amin eh. Kaya ang sabi sa'yo magmatagal. So, pinugulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog-tulog. Magano ka muna, bago ka natulog, meron ka mga maligag na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Lahat na lang. Pag sinabihan ka ng palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, text mo agad sa akin. Ako ngayon sa kanila, pamantayin mo lang sila kung kumalirin ng korte, pamantayin mo lang sila sa sili. Bakantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi, pag pinalabas ka, may kontak na kami doon sa loob, doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo. Sa amin. Simulan nga ni Senator Marcoleta ang basahin ng ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Senator Marcoleta ang affidavit na yun. Sabi ni former Congressman Mike Pinzor, si Mark kasi di marunong mag-Tagalog. Sabi ni Congressman Mike, basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan. Sabi niya, pari, 150 million lang, masaya na tayo. At ang matapos siyang basahin ng affidavit, sabi niya, ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sinasalti ko at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na dideliver ng pera. Ako ay napilitan na sabihin para sa kanya, sige po sir, kung ito ang paraan para makatulong ako, magawa ko dyan sir. Kaya lang sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng CAS at educational scholar si former Congressman Mike Pinzor. Kinabukasan, bago sumalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kinausap pa raw siya ni Marcoleta at sinabihang huwag lilihis sa nakahandang affidavit. Kaya nang mag-adlib daw siya sa pagsalang sa hearing, napagalitan pa siya ni Marcoleta. Paulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan niya ako na kung ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark na asawa ng anak ni former Congressman Mike Pinzor. Yan lang mag-focus. Sinagot ko, opo sir. Doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi.